Mayor Vico Soto gusto ipa-disqualify ng kalaban. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban at hinahanga nating alkalde ng Lungsod Pasig ngayong araw po ng Linggo, May 11. Pero bago natin pag-usapan yan, ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So bago natin talakayin ang ating main topic mga kaparokya ay Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mothers out there, especially sa mga nanay, mami, mama na patuloy po na sumusubaybay sa ating munting channel. So again mga kaparokya, Happy Mother's Day to all mothers out there. At maraming salamat po sa inyo. So yun mga kaparokya, habang papalapit na po ang halalan ay painit na po ng painit ang labanan sa Lungsod Pasig dahil gustong ipa-disqualify ang butihing mayor patungkol nga po sa tila vote buying daw di umano dahil sa pamamahagi ng allowance para po sa mga scholar ng lokal na pamahalaan ng Lungsod Pasig. So, pakinggan po natin ang pahayag ng abogado ng complainant na si Attorney Ferdinand Topacio. Yes, sir. Are you aware po na is now lang kasi si Mayor Vico Soto posted sa Facebook niya na nag-seek sila ng exemptions from COMELEC granted March 24. So, meron ditong strike. And then there's a list po para merong table of those specific programs na hihingi ng exception po ng Pasig LGU apparently before March 24. Kaya, the request covers the exemption of the following. So, makapangistahan po ng mga items. Tapos, by virtue of authority granted upon me under COMELEC Resolution 11060 as amended, the recommendation of the Law Department is hereby approved. So the Law Department recommended approval of the request, and then merong reply si Public Chairman Garcia approving the recommendation of the Law Department. Yun po. Okay, so that should be a matter of defense. I-raise niya kung gano'n. At tingnan natin if that exemption is also a valid exemption. Kasi hindi porket in-exempt ka, valid na yung exemption eh. Kasi ang exemption lang talaga nakalagay dito ay burial and medical services. Kasi kung i-exempt mo lahat, ay di, para ano pa yung ban? What good is the ban? What good is a ban if everyone will be exempted? Diba? So, matter of defense, wala naman po. Kaya nga sabi ko, he is entitled to due process. Were you aware po na nag-submit sila ng request for these exceptions? Hindi kami aware, but we are banking on the general provisions of the law na ang exempt lang talaga ay burial and medical expenses. Kaya nga, may proseso tayo. So yun nga mga kaparokya, tila sinusubukan na naman po ng kampo ng kalaban ni Mayor Vico Soto na siraan ang incumbent mayor. Kumbaga, desperate moves na po talaga ang ginagawa ng katunggali ni Mayor Vico Soto siguro dahil ramdam po nila na wala po silang kapag-asa na manalo sa darating na eleksyon. So bukas na po ang eleksyon mga kaparokya, kung kaya pati ang mga allowances ng mga estudyanteng Pasigueño ay pinupolitika nila. Alam nyo mga parokya, nakakatawa na talaga ang ginagawa ng kalaban ni Mayor Vico Soto at pati dating empleyado nito or dating empleyado ng City Hall ay kinausap para hindi halata na sila ang may pakana. Kaso obvious na pakawala ng kabilang kampo. Ano ba tong empleyado na to? Tinanggal? Kaya ganyan na lang kadali mauto ng kalaban? Malamang yan mga kaparokya, tinanggal yan dahil may ginawang hindi maganda. Pati si Attorney Topacio walang alam na may exemption na binigay ang COMELEC sa pamahalang lungsod for the distribution of cash allowances ng mga scholars sa Pasig. Sabi nga ni Mayor Vico Soto sa kanyang post, inalist na nga niya ang politika sa mga scholars dahil pati ang mga ito ay nadadamay. Kumbaga taasan naman daw ang tingin sa mga kabataang scholar ng pamahalaang lungsod. Yan ang mayor, marunong mag-appreciate sa mga youth, sa mga pinapaaral ng kanilang lungsod. At
Kung maririnig nyo mga kaparokya ay hindi daw aware si Attorney Topacio kaya nag-alibay o nagdahilan na lang ang abogado. Grabe. Mahal yan si Attorney Topacio mga kaparokya. Sa mga hindi nakakaalam, big time lawyer yan mga kaparokya. Meaning, may nag-back up dyan dahil do you think that ex-city employee or city hall employee can pay the amount of Attorney Topacio? Kaya obvious na pakawala po ito ng katunggali ni Mayor Vico Sotto. Tulad ng sinabi ko mga kaparokya sa previous video ko, hindi gagawa ng isang desisyon si Mayor Vico Sotto na pagsisisihan niya. Talagang pinag-iisipan at pinag-aaralan niya talaga muna ang isang bagay bago pagdesisyonan. Wala na talaga mga kaparokya. Kahit na ano na lang ang ididikit sa butihing mayor, masira lang po ito. Pati para sa mga estudyanteng Pasigueño ay pinupolitika na. Buti sana galing sa sariling pera ni Mayor Vico Sotto yung pinamigay na allowances sa mga estudyante. Galing naman sa kaban ng Pasig, sa mga taxpayer ng lungsod Pasig. Kaya deserve ng mga estudyanteng Pasigueño ang ganyang pribilehiyo. Wala na talaga kahit anong tapat o linis ng isang politiko, hahanapan talaga ng butas para maalis lamang sa pwesto. Grabe ang politika dito sa Pilipinas mga kaparokya, madumi. Dudungisin talaga ang isang malinis at tapat na public servant tulad nga po ni Mayor Vico Sotto. Palibasa, gusto mawala ang butihing mayor dahil hindi sila nakikinabang sa kaban ng bayan, hindi sila makapag-kickback. Kaya buti na lang laging may resibo na maipapakita si Mayor Vico Sotto sa tuwing may ibinabatong issue against sa kanya. Kakahiya mga kaparokya at nakakatawa yung mga galawan ng kalaban ni Mayor Vico Sotto. Mga inggit kasi dahil nagagawa ni Mayor Vico Sotto ng tama ang kanyang tungkulin at responsibilidad sa bayan. Partikular sa mga estudyanteng Pasigueño kaya ang ingay-ingay na naman po ng mga katunggali nito. Well, hindi naman natin masisisi si Attorney Ferdinand Topacio dahil trabaho yan. Tawag ng tungkulin nila yan. Anyways, bukas na po ang halalan kaya vote wisely, vote Giting ng Pasig mga kaparokya. So mag-iingat po tayo mga kaparokya. Thank you and God bless.